Sabi po rito, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Our Father in Heaven, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Ama, sa araw na ito. Tunay nga po, Panginoon, na kayo po ang Diyos ng pag-ibig. Father God, hiling po namin na ang iyong presensya na naman ang siyang manguna sa aming worship service at sa bahay-sambahang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa iyong mga anak. We thank you, Father God. In Jesus' name, Amen. Amen. Po na ating pagpupulit pag-awitan, nawitin po natin ang Panginoon. Lamentations 3:22-23. His compassions fail not, they are new every morning. Every
Morning po sa lahat. Ang ating pong scripture reading ngayon ay matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 7 verses 8 to 9. But because the Lord loved you and kept the oath which he swore to you, to your forefathers, the Lord brought you out by a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Know therefore that the Lord your God, he is God, the faithful God who keeps his covenant and his loving kindness to 1,000 generation with those who love him and keep his commandments. Praise God for the reading of his word. Hearts in prayer. Holy, holy is the Lord God Almighty. Even from everlasting to everlasting, you are God. We praise you, O Father, for this morning that you have gathered us together as one body in Christ. We thank you, Lord, that despite the rains, despite the changing seasons, you are not changing, O God. Despite our unfaithfulness, you are always faithful. Forgive us, O Lord, for these sins. Cleanse our hearts, our minds, O Father, so that we will be open to you. We will be clean as we hear your words you have prepared for us this morning. Lord, we commit to you every part of our service, especially our speakers, Pastor Crispin. Give him wisdom, O Father. Bless him, O Father, that your words will come out from his mouth. We pray even for our word testimony givers. We thank you for their lives and be with them as they speak through us, through them, O Father. Lord, even for our musical offering, we give praise unto your name. We thank you for their voices. We thank you for their love for you. And as they minister to us in this service, Lord, even as we commit to you the rest of our brothers and our sisters who are still on the way, continue to be with them and guide them, protect them as they come along and join our anniversary service to give you thanks, to give you praise, and to honor you for who you are in Rema's life. We thank you, O Father, for how you will just guide us today through the service and all through this afternoon for every part of our program. We commit to you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. God loves us unconditionally po. And ang kanta ko po is about His faithfulness and that He is an unchanging God. Faithful in the valley you are, always faithful in the waiting you are, faithful
anniversary. Kapasalamat at pinupuri ko po ang Panginoon dahil binigyan ko niya ako ng 6 na taon until now po na maglingkod po sa Kanya. Kaya nandito po ako ngayon sa harapan niyo. Hindi po ako nag-notes kaya hindi ko pa alam kung paano ko sisimulan. Ayun po, nung magsisinungaling po ako sa testimony ko, kung sasabihin ko po sa inyo na nung unang pasok ko po dito sa Rema, magsisinungaling po ako, sasabihin ko pong may joy, may peace sa aking puso. Dahil sa totoo po, wala po ako nun. Marami po akong hatred sa puso, marami akong basta malungkot po ako, naghahanap po ako ng comfort. Kaya nung naimbitahan po ako ni Sis Valerie, na ipag ko po, kilala niyo naman po siya, wala po siya, ngayon po siya naka-attend. November 2017, tandang-tanda ko po yun, in-invite po niya ako, kaya nagpunta po kami ni Mia. Yung pong comfort na hinahanap ko nung panahong yun, dito ko po nahanapan through our Lord Jesus Christ. At ganoon na rin po sa mga kapatiran, sa hospitality ng kapatiran dahil sa pagtanggap niyo po sa akin. Yung first time po, nasundan po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nag-regular na po akong umattend at tinanggap ko po ang Panginoong Diyos as my Lord and Savior noong March 2018. June 2019, nagpabaptize po ako. Binigay din po ng Lord sa akin ang ministry as a song leader. Kaya ako po nag-song lead sa inyo. Kaya minsan pagpasensyahan na po kung medyo nakakamali o ano. Nagpapasalamat po ako dahil ginamit po niya ako. Kaya sabi ko sa isip ko, nung tinanggap ko po ang Panginoong Diyos sa aking buhay, sabi ko, Lord, sabi ko, yung comfort na hinihintay, na hinahanap ko, natagpuan ko po sa inyo. Kaya sabi ko po, siguro po, pag nag-pray ako, nag-asa ko ng prayer, sasagutin niya. Kaya nung tinanggap ko po ang Panginoon sa aking buhay, binago po niya ako. Binago po niya ang ugali ko, ang buong buo ko po, binago po niya. Lalo tigit po ang relationship namin ni Bro Eric. Bro, extra ka sa testimony. Ayun. Marami po sa inyong nakakalam na po kung ano po ang napagdaanan namin bilang mag-asawa. Kaya nung tinanggap ko po ang Panginoon sa aking buhay, akala ko magiging madali. Wala nang problema, wala nang lungkot, wala nang galit. Pero hindi po pala. Dahil pag tinanggap mo ang Panginoon, kasama rin po ang mga trials na darating. Kaya nung sabi ko po, to make ano lang po na para mapadali. Yun nga po, ang pinag-pray-pray ko po noon is baguhin ng Lord ang asawa ko. Pero nag-pray 1 taon, pinag-pray. Pati na rin po kayo mapakatir. Kilala po nyo kung sino kayo, nakasama kong nag-pray para po sa pagbabago niya. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Sabi ko, wala pa rin pagbabago. Although ma-attend po siya dito, pero parang hindi ko nakikita yung pagbabago para sa kanya. Kaya sabi ko, may isang kapatiran nung pinagtanungan sis, sabi ko, bakit kayo hindi sinasagot ng Panginoon ng panalangin? Ang panalangin ko, ang sinagot po niya sa akin, siguro sis may gusto siyang ipakita sa'yo, may gusto siyang i-reveal sa'yo, may gusto siyang baguhin sa'yo. Sabi niya sa akin. Kaya patuloy pa rin po akong nag-pray-pray. Yun pa rin po. Until naramdaman ko na lang po sa sarili ko na parang nag-iiba na po. Hindi na po si Bro Eric ang pinag-pray-pray ko, yun na pong sarili ko. Kasi
nung wala pa po akong asawa, mahirap po akong magpatawad. Dahil pag may isang tao nakagawa sa akin ng kasalanan, mahirap po siyang patawarin. Hindi mahirap tanggalin sa isip ko yung ginawa niya. Kaya yung matigas ako. Kaya yung time na nangyari sa amin ni Bro Eric noon, yun nga po, nag-attend na po siya, pero wala pa rin pagbabago nga. Dahil tuwing nag-aaway po kami noon, sinusumbat ko yung mga nakaraan. Kaya sabi ko, Lord, ano pong gagawin ko, sabi ko. Yun na lang po, naramdaman ko na parang ang inireveal po sa akin ng Panginoon is acceptance. Tanggapin ko kung ano ang kasalanan na nagawa sa akin ng asawa ko. Kasi ano po ako parang hindi ko matanggap nung una dahil hindi naman ako, parang ang tingin ko kasi sa sarili ko napaka-perfect na asawa, yung walang bisyo, hindi nagsusugal, hindi Tapos malalaman ko na lang na ganun pala ang ginagawa niya. Parang ang unang ano ko po, yung nahiya po ako sa amin, sa sasabihin ng mga ibang tao. Hindi ko po iniisip yung kapag nag-sorry na po siya, yung para sa amin na lang po sanang dalawa. Kaya parang mahirap po akong maka-move on dun sa ginawa niya, hindi ko po matanggap. Kaya siguro yun po ang through prayers po at sa paglilingkod po sa Panginoon, dahil nagpatuloy, hindi po naging hadlang yung problema na yun sa aming mag-asawa para hindi po ako magpatuloy na maglingkod sa Kanya. Imbis po, tuwing dumarating po yung time na nag-aaway po kami, dahil humantong pa po kami sa hiwalayan na alam po na-advisit siya yung patungkol doon. Nag-ask po ako sa kanya noon, pero sinabi niya, hindi yun ang paraan. Kaya naging mas lalong matatag po ako na nag-pray po ako ng nag-pray. At yun nga pong nireveal sa akin ng Panginoon na tanggapin po kung ano man ang nagawa ng asawa ko. At tanggapin ko rin po kung ano pong pagkakamali ko dahil naging selfish po ako. Nakatuon lang po ako sa ginawa niya. Hindi ko po tinignan ang sarili ko. Kaya, ayun po, naramdaman ko na lang po na unti-unti na pong nawawala yung galit na yun, na natatanggap ko na yung mga bagay na nagbibigay sa akin ng hatred. Dahil natuto po akong magpatawad, natuto po akong kalimutan. Although alam ko pa rin po, pero tuwing nag-uusap po kami, naalala pa rin po namin, sinasabi ko po sa kanya na lesson na po sa amin yun. Dahil hindi po madali dahil nakatulad kong nagsasalita dito sa harap, pero yung puso ko pala hindi malinis dahil hindi ako marunong magpatawad. Kaya ang hiniling ko po sa Panginoon na nalinisin ako, na huwag po akong tumingin sa iba. Ang tingnan ko po yung sarili ko. At tanggapin kung ano man ang mga nangyayari dahil alam ko po na ang mga pagsubok na dumarating po sa atin ay kaloob po ng Panginoon upang patuloy po tayong lumapit sa Kanya. Yan po ang natutunan ko. Kaya hanggang ngayon patuloy po akong naglilingkod sa Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran na nagpre-pray po palagi para sa amin hanggang ngayon dahil hanggang ngayon po hinihiling ko pa rin po ang mga prayers nyo para po sa anak namin na si Jason na sana po makakilala rin po siya sa Panginoon. Kaya yun lang po, hindi ko na po pahabain. Tatapusin ko po ang
testimony ko sa... Kung may nakalimutan po ako, babanggitin ko po sa inyo personal mamaya. Dun sa salita po niya sa, kabisado na po natin lahat ito sa Jeremiah 29:11-13, sabi po niya, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you search me with all your heart." Ito po ang pangako ng Panginoong Diyos sa mga Israelites nung na-exile po sila sa Babylon for 70 years. Ipinangako po niya ito sa kanya. At ito rin po ang pangakong pinangahawakan ko na dapat din po natin panghawakan po ng bawat isa. Dahil sabi nga po sa kanyang mga salita sa Malachi 3:6, "For I, the Lord, do not change." Amen po. Amen. A year po prayer. Hininig po ng Panginoong Diyos ang prayer natin, mga kapatiran. Binago po ng Panginoong Diyos ang si Bro Eric. At ngayon po, kasama na po natin. Ngayon po, magkasama na po kami. Mapapagalitan na po mamaya. Amen. Sabi po ni Papa, ilapit ko daw po ang mic. Good morning po sa lahat. Good morning. Happy anniversary po. Happy anniversary. It's very nice to see your faces po. Welcome po sa lahat. Welcome po. And indeed, it's a very, it's a blessing na naman po. 7 years. And it's a joyful celebration that we have today. And it's this joyful celebration, pero nakikita ko po yung faces nyo na medyo parang mahigpit ko, parang stricto or ano. Kaya let's take this opportunity to greet one another. Happy anniversary! Happy anniversary! So, bilang nagdidiwang po tayo ng 7th anniversary po natin, maganda din pong i-reminisce natin, i-remember po natin ang ating humble beginnings as a church. And so bilang isa pong pioneer ng church na ito and current po na tumatayo na church secretary, ako po magbabasa po ng church history po ng Rema. And sasamahan po tayo ni Sister Jason with the photos PowerPoint presentation, kaya feel free to tapos, yan. Kaya samahan niyo po ako at ating pong balikan ang ilan lang po sa mga highlights ng Rema po and the 7 years that God really blessed us. So, church history. Rema's history traces its roots back to 2015, when a group of believers gathered for Bible studies aimed at nurturing their spirituality and offering encouragement. These meetings took place every Sunday afternoon at the Casa Siempre residence and were led by Pastor Crispin Cornell and Pastora Cynthia Ponce, taking turns to facilitate the sessions. God's presence was unmistakable in these humble gatherings, leading to an expansion in membership. Eventually, Brother Crispin, now Pastor Crispin, heeded God's call to oversee the group with loving support from his wife, Sister Edna Smith Cornell. This pivotal moment marked the birth of what would later become Rema Baptist Fellowship. The name Rema was carefully chosen from John chapter 6 verse 63, which states, "It is the Spirit who gives life.
the flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are life. The Greek word rhema, meaning utterance or spoken word, was derived from the term words in this verse. This signifies the life-giving power of God's spoken words. Additionally, our logo, as you can see in our tarpaulin, was initially sketched by Brother Isaac Sambahan and later revised by Pastora Cynthia. On November 1, 2016, preparations were made for Rema's inaugural worship service, scheduled for November 6, 2016, at this very same location. 19 of us were present on that day. The subsequent year, on February 19, 2017, the Constitution, bylaws, and Statement of Faith were drafted. On April 12, 2017, the fellowship was officially registered and received recognition from the Italian government, adopting the name Rema Baptist Church International. Furthermore, on June 29, 2017, Pastor Crispin and Pastora Cynthia were commissioned as the pastor and the Christian educator missionary, respectively, of the church, with Dr. Reverend Isagani Punsalan of Grace Southern Baptist Church in Bologna, Italy, serving as the commissioning minister. Following Pastor Crispin and Sister Edna's relocation to the Philippines, Pastora Cynthia was commissioned as the head pastor of Rema Baptist Church International here in Rome during the church's 6th anniversary celebration on November 6, 2022. Rema has been blessed to baptize 10 believers, with the first baptism occurring on June 29, 2018 in Gaeta, Italy, and the second on July 28, 2019 in Lago di Bracciano. To date, we have 33 members and several brethren who regularly participate in our in-person and online services. Both spiritually and in terms of numbers, Rema has experienced substantial growth. This 7-year-old church has planted a mission church in Irisan, Baguio City, Philippines, known as Rema Baptist Church Irisan, under the leadership of Pastor Danilo Santos. Additionally, Pastor Crispin established another Rema Baptist Church in Camisong, Itogon, Benguet. Rema's mission outreach continues to expand, with God opening doors this year for a mission in Salinas, Nueva Vizcaya. This new endeavor is supported with the help of Pastor Crispin and our mission coordinator in the Philippines. We humbly ask for your continued prayers for our missions. These are answers to our prayers as we ask God to use our church as a channel for His blessings. It is also a response to the Great Commission's call to go and make disciples of all nations. In all of these, we offer our praise to God and God alone. Hallelujah, to God be the glory. Amen. Amen. Good morning po. Morning. Happy anniversary. Psalms 102 verse 27. But you remain the same, and years will never end. I experienced a season of trials, of joy, of sadness, of laughter, of things, of ending work and new beginning of work. During this season, it can be hard to remain faithful. I experienced change and transition. This year, one of our prayer requests, ang family ko, was not granted. But I really feel sad and cried. But I do believe
God will grant in His perfect time. Then sickness struck our family. So nagkasabay-sabay. On that season, I experienced na parang babagsak ng katawan ko. But inisip ko, pag hihina ako, lalong kawawang pamilya ko. Lalong madadagdagan ng pasyente. And God gave me strength day by day. I prayed fervently and even fasted. I also experienced the love, support, care, and prayers of you, my brothers and sisters. And God heard and answered our prayers. He answered more than what I asked. Season change, I was on my comfort zone, away from home, away from work, doing what I want, pasyal dito, pasyal doon, relaxing. Unti-unti bumaba ang graphing or grading ng Christian life ko. No more devotion, no more Bible reading for 2 months. Even if an incredible moment ends and fades to a memory, God remains the same. And He promises that there will be more amazing moments ahead. He will remain constant in trials, suffering, as well as in joy and happiness. God remains the same throughout the changing season of my life. I can have hope, purpose, and security in His name. Throughout my life, I experienced many seasons of change that I cannot control. Season change, but God remain. Sabi sa Hebrews 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. Amen. Yang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon. Di sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na Tulad ng pagsinag ng bintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula ka sa ulat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong Kaya, O Diyos, yung kay aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin.
tagumpay malay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, O Diyos. Piliin po ang Panginoon at happy 7th year anniversary po sa inyo. Mula noon hanggang ngayon, napakatapat po ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. So, ako daw po mag-i-introduce sa speaker. At kilala niyo naman po siya. Okay? So, our speaker for today is of course the founding pastor of Rema Baptist Church International. He's a graduate of Bachelor of Science in Civil Engineering from the University of Baguio in 1987. He came to Rome to work, met Sister Edna Smith Cornell, and built a family, blessed with children, Brother Kevin and Sister Kila. Most importantly, he met the Lord Jesus Christ and started attending worship services at Rome Baptist Church. And he also received biblical training in practical ministries under the tutelage of Pastor Ken Lawson. And 7 years ago, he received a call to pioneer a church, and of course this is Rema Baptist Church International here in Rome. And after 2 years, he also responded to God's call with the help of this church and of course with the Lord. And we started supporting a mission, and Rema Baptist Church International Irisan was born. Irisan is now a 5-year-old church headed by Pastor Danilo Santos. And 3 years ago, Pastor also started another mission work in his hometown in Camisong, Itogon, Benguet. And it is now a 3-year-old church. And we call it Rema Baptist Church International, Camisong. And of course, in March of this year, 2023, he again started a mission in Salinas, Nueva Vizcaya. So our pastor is here with us today after a 3-year stay in the Philippines, and he will talk to us about changing seasons and changing God. May the Lord bless us all spiritually as he shares the word of God for us today, and may you open our spiritual eyes. And we would like to welcome Pastor Crispin Sanchez Cornell. Good morning, and thank you, parang sobrang introduction. Anyway, what a joy. Talagang bagay na yung hindi mo inaasahan na on the 7th church anniversary of Rema, ay mapupunta ako ng Rome. 3 years po na nawala ako sa Italy. Sabi ko baka hindi na ako makabalik. Kasi sabi ko 3 years baka hindi na ako papapasukin. No? So yun po yung kinatatakutan ko, pero sabi ko ang bait talaga ng tao. So I'm here, hindi lang po for some reason na ang Panginoon ay gagawa pa rin po ng paraan para po sa mga sa kanyang mga anak. Marami tayong mga plano sa buhay, pero yung plano pa rin po niya ang magtutupad para po sa kanyang anak. Ang dami nating plano, pero sa Panginoon pa rin.
So anyway, thank you so much sa araw po na to, na mga bisita po natin, mga kapatiran po na naririto, at ganoon din po sa ating pong online. Welcome po mga kapatid, dito po na nasa online po. So, ang pag-usapan po natin is about seasons. Changing seasons and changing God. Bago pang lahat, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, tunay nga na napakabuti mo, Ama. At nakikita po namin, Panginoong Diyos, ang iyong katapatan sa bawat isa at lalong-lalo po, Panginoong Diyos, sa Rema Baptist Church na alam po namin na kayo pong nagtatag ng gawain na to at alam po namin na kayo pa rin po ang patuloy, Ama, na gagabay at kayo pa rin po, Panginoon, ang may taas sa gawain na. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga kapatiran na ginagamit mo, nagpapagamit, Panginoon, upang sa ganun, Ama, ay patuloy pa rin, Panginoong Diyos, na may bahagi po namin ang inyong mga salita, lalo po, Panginoon, sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, hindi lang po sa lugar na to. Subalit, alam po namin na kahit sa lugar, basta lang po magpagamit po kami, Panginoon, ay gagamitin mo po kami. Upang sa ganun, Panginoon, ay marami pa ang makakakilala at naliligtas, Panginoon. Salamat, Panginoon, muli sa oras na to. Buksan mo ang puso't isipan ng bawat isa na amin pong marinig, maintindihan mo yung Panginoong Diyos ang iyong mensahe sa amin sa araw na ito at sa oras na ito. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Changing season. Kanina po, narinig po natin yung dalawang nag-testimony. At ang testimony po nila kanina ay patungkol po sa changing season po ng buhay. So, in the sense na naintindihan po natin na may mga seasons po tayo, no, sa buhay. So, season is a period of the year that is distinguished by special climate conditions. Usually, may mga 4 seasons po tayo, di ba? 4 seasons, pero sa Pilipinas, 2 season lang yun. Dry and rainy season. No? Yun lang po yung seasons po natin sa Pilipinas. Pero mostly, sa Europe, sa Amerika, sa ibang bansa, ay meron po silang 4. Winter, yung pagkatapos ng winter, meron po tayong spring, summer, and fall. No? So makikita po natin ito na paiba-iba. Paiba-iba po ang climate sa mga seasons na to. Pero kung titignan po natin sa Alaska, 3 party po yung Alaska na mayroon pong 3 months sila na hindi nila makikita ang araw. Mayroon po na talagang wala silang sunrise, wala silang sunset kasi madilim, no? Pero that is from November, December, January, yung ibang part. Pero yung iba naman, mas pahaba talaga ang araw. Ang sunset nila is 10 in the evening. So, meron lang po sila gabi na 5 hours. So, iyon po yung kanya-kanya pong mga season na ito sa Alaska. No? So, ngayon po, dito naman po sa Roma, nakikita naman po natin na mayroon po tayong 4 na season. No? Ngayon, kung titignan po natin, ito pong season, December 21 po nag-start ang winter, di ba? So, kaya sabi nila, December 21 is the longest night. Alam ba ninyo yun? Kaya mahaba ang gabi doon. Then, papasok naman tayo sa March 21, yun na po yung spring. Pagkatapos po ng spring, meron po tayong June 21, yun po yung longest na day naman. Longest day naman, yung June 21. Kaya, kung titignan nyo yan, every time na mag-start yung pinaka-longest na June 21, every day, bababa yan ng 1 minute a day. Kaya pagkatapos na ng June, yung pinaka-longest day, may 30 minutes na bababa, medyo iikli na ang araw. Hanggang sa makarating sa September 21 na full. So that is 1 hour and 30 minutes. Ang bababa na, hahaba na yung
yung gabi, no? So, papasok na yan ulit sa December 21. So, sa December 21 hanggang December 21, bumaba yan ng 3 hours. So, medyo hahaba ang gabi from June to December ng 6 hours. Then, sa December 21, mag-i-start na rin po dyan na hahaba rin ang araw. Sa December 22, plus 1 minute hanggang sa babalik tayo uli sa June 21 na mahaba ang araw. So yun po ang seasons. Ano po ba ang season? Ang winter, po start kayo natin doon sa pagkatapos po ng summer. Sa summer kasi 'di ba mainit, napakasarap ng climate. Kaya marami sa atin nagbabakasyon, pupunta ng beach, kung saan-saan. Kasi napakaganda, no? Katulad nga nung sabi kanina ni Sister Elsie, nagbakasyon siya. Yun ang summer niya. Nag-enjoy siya, nakalimutan mag-devotion, nakalimutan na lahat. Nag-enjoy na, di ba? Summer. Diba? So may summer din po tayo sa buhay talaga. Na napakaganda ng panahon. Makikita mo talaga yung mga tanim, ang gaganda ng mga dahon, no? So pagkatapos po nun, unti-unti, darating po tayo doon sa fall, doon po sa autumn. Na nakikita po natin na medyo kikita na lalanta na yung mga dahon, napupunog na yung mga dahon. So, ang pinakamalungkot doon is pag pumasok ang winter, malamig, talagang maghinaw, yung mga trees wala ng leaves. So, makikita po natin yun. So, pagkaraan naman po noon, ang ginaw. Kung papasok naman po tayo doon sa spring, pag pumasok na kasi tayo sa spring, makikita na ninyo yung mga kahoy, may dahon na, may mga bulaklak na, ibig sabihin, nabubuhay na naman, ano? So, that is, then after that, papasok na tayo ulit sa summer. So, ganyan po ang buhay. Sabi ni Sis Masi kanina sa testimony niya, marami siyang mga winter yata. Nung pagkatapos ng summer, nasabi niya tinanggap ko ang Panginoon, dito ko nakilala ang Panginoon at nakita ko ang buhay na napakasarap. Pero ang akala niya, yun na lang lagi. Dumating ang full. Na full si Eric, Bro Eric. Nakita po natin yun. Ganyan po yung buhay. Pero pagkatapos nung dumaan pa siya sa winter, na halos maghihiwalay sila. Pero after that, dumating si spring. Hanggang sa summer sila ngayon na mag-asawa. Changing seasons. Pero may purpose ang season. Pagka nag-change po ang season ng buhay natin, God, sabi niya, for I, the Lord, do not change. May plano po siya sa buhay ng bawat isa sa atin, kaso dumarating nga ang mga bagay na yan, seasons sa buhay, but God will never change. Introduction lang. Ito na po yung isa. Baka kakain na tayo, ha? Huwag na. Ito po yung mensaya. At mayroon lang akong tatlong bagay na nais may share po patungkol po dito sa unchanging God. First is that God is not going to change the way He feels about man. Meron ba tayong first John? John? Walang nakasulat. So first John, sa first John, chapter 4, verse 7 to 12. Hindi nakala si Sis Hannah. First John, wala tayong Bible, no? Chapter First John chapter 4, bakit? Mahal tayo ng Panginoon. God loves man and created him to have a relationship with Him. So, He loved the first man, Adam, in the garden. Before he sinned, He loved that man after sin. Minahal pa rin niya pagkatapos po na nagkasala. Kinreate na si Adam. After that, meron po silang magandang relationship. Nag-uusap, maganda po yung relation nila. And then after that, after nung nagkasala,
si Adam ay still na minahal pa rin niya ang tao na ito. Kasi God is love. Paano po natin malalaman that God is love? In 1 John, ayan na siya. 1 John chapter 4, verse 7, basahin nyo doon, babasahin ko po sa Tagalog. Pasensya na po sa ano natin, no? Meron tayo dito English. So, mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang isa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Mga minamahal, kung ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo. Yan po ang sinasabi, that God is love. God is not going to change the way He feels about men. Kahit po na tayo po ay makasalanan, kahit po na tayo po ay nagkakasala, God never change. Mahal pa rin niya tayo. Kaya kuminsan, yung mga ibang kapatiran, kuminsan, no, sasabihin nila na, nagkasala ko. Hindi na niya ako mahal. Hindi na ako pupunta ng church. Yun po yung akala natin. Pero tandaan po natin na ang Panginoon ay hindi po siya lumalayo sa atin kahit po tayo nagkasala. Tayo lamang po yung lumalayo. Kaya sasabihin, malayo na ang Panginoon sa atin. Ang Panginoon ay naroroon. Hindi po siya nag-change. Lumayo ka sa Kanya, magiging maliit lang ang tingin mo sa Panginoon. Lumapit ka lalo, makikita mo kung gaano niya Kanya kamahal. So God will never change. Kahit na po tayo ay makasalanan. Ang sabi sa verse 5, verse 8, ng Romans. But God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, God is love. Kung wala po ang pag-ibig po sa atin, wala po ang Panginoon sa atin. Because God is love. God is not going to change the way He feels about man. Second po na makikita po natin dito na gusto ko pong i-share is that God is not going to change the way He feels about sin. Makikita po natin mga kapatid na hindi po siya nag-change kahit patungkol po sa kasalanan na nagagawa po natin. Tignan po natin, when Adam sinned in the garden, God was offended. Nakita po natin yun, na God was offended nung nagkasala po si Adam. At ganun din po na kuminsan sasabihin po natin, bakit? Doon lang ba sa fruit na iyon? Kaya doon nagalit ang Panginoon? Actually, hindi lang iyon. Ang tinitignan po natin dito is disobedience. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong kakainin yun. Ikinain. Kinuha, right? So, yun po lang naman po. Kaya kung minsan, ang Panginoon, nakikita po niya na andudun pa rin yung discouragement niya, andudun pa rin yung lungkot niya. Na-offend siya sa mga part na nagawa po ni Adam. So, hindi lang po question patungkol po dun sa kinain niya, kundi doon po sa disobedience. Nag-disobey po si Adam. Kaya makikita po natin doon na naroroon pa rin ang pagka-offend niya sa mga kasalanan. So, that will not change.
what he feels about sin. The relationship was broken between God and man, and God has a solution on that. Kaya gumawa siya ng solution, at yun po ay si Jesus Christ. Para po maibalik lamang, yung mga disobedient po ay kay Jesus lamang po ang solution. Para maibalik po ang relationship po ng tao na that was broken is Jesus na mismo na ibinigay niya para po maibalik po ang relationship po natin. So, yan po yung changing season, maaring subuhin na natin, pero hindi po natin nakikita yun pong plano pala niya. Malungkot ka ngayon, pero kaya sabi nila, midnight is the darkest part of the day. Then, after midnight, here comes the dawn. Unti-unti yan. Kaya kung minsan, pag nasa midnight ka na talaga at nahihirapan ka na talaga, asahan mo. Mag-antay ka lang ilang oras, may sunrise na po sa buhay natin. Changing season. Pero, alam nyo, ang sabi kasi rito is that God is not going to change the way He feels about sin. Kung minsan, may mga sin naman na sinasabi natin na sabi na, pwede siguro ito, no? Mostly, sa panahon po natin ngayon, makikita po natin yung nangyayari po sa mundo ngayon. No? Pero of course, pag nakikita po natin yung mga, kasi pag nasa mission po kayo, makikita po ninyo yung paiba-iba po na paniniwala po ng tao. No? Marami, sasabihin lang, ito naman ay para sa Panginoon, ito naman para sa Panginoon. Kahit ano po, ang gawin po natin, nasasabihin natin ay ito pwede sa Panginoon, yun po ay isang na-offend po ang Panginoon sa mga ganun. Sorry to say na talagang marami sa ngayon ang mga relihiyon na ginagawa lamang po na ang Panginoong Jesucristo ay tao lamang. Marami ang gumagawa dyan na pwedeng isabay ito sa mga rituals, sa pagsiserve sa Panginoon, paglilingkod natin sa Panginoon. Marami. Pero kung minsan sasabihin nga natin, pwede naman ito total para sa Panginoon naman. Tignan po natin mabuti ang salita po ng Panginoon kasi yun lang po ang basihan po natin, ang Bible po. Kasi kung minsan, ang Panginoon po ay na-offend din po sa atin pag gumagawa po tayo o kaya nagiging disobedient po tayo. Ang pangatlo na gusto ko pong i-share dito is about naman sa God is not going to change to His plan of salvation. Hindi po yan magbabago kung ano po yung plano po niya sa salvation po. No? Iisa lang po ang plano niya sa salvation. It's the plan He used in the Garden of Eden with Adam. No? It is the plan by which Moses also was saved. It is the plan by which every man or woman has ever been saved. At ganun din po sa mga tao na maaaring masave pa. No? So salvation is by grace through faith lang. Salvation is by confessing with our mouth the Lord Jesus and believing in our heart that God has raised Him from the dead. Salvation is by believing on the Lord Jesus Christ. Iyon lamang po ang plano po niya sa salvation. At wala na pong iba na sasabihin po natin ito po ang salvation. Sa pananampalataya po lamang kay Kristo Jesus. At hindi po yun magbabago. God is not going to change His plan of salvation. People who believe before Jesus, nung wala pa si Jesus, look ahead by faith, believing that Jesus would come and be the sacrifice of their sins. Kung titignan po natin, lahat po ng mga na before Jesus Christ, yung mga Israelites, ay hinihintay po nila yung ang Messiah. No? And of course, tayo naman po na narito ngayon, tinitignan po natin yung nakaraan. No? Believing that Jesus
did come and died for our sins. So nagsasalubong po, nung una po, tinitignan po nila yung cross, tayo naman po ay tinitignan po natin pabalik yung cross po na yun. So yun po, God's salvation has been completed doon po sa cross. So ang salvation po is through faith. By grace through faith. Yun lamang po at wala nang iba. Hindi po magbabago ang Panginoon. Hindi po pwede na ang sasabihin mo ang salvation ay kaya mong gawin na wala ang Kristo. Sasabihin nga nila kung minsan, pwede naman po akong gumawa ng good works para po ganun ay ako po ay maliligtas. No? Sasabihin ng iba kung minsan, sasabihin, mabait naman po ako, hindi naman wala naman akong ginagawang masama sa mga ibang tao, sa kapwa-tao, nagbibigay naman po ako ng offering ko sa church, lahat na. Kung ano yung ginagawa nila na maganda. Pero kung pwede naman tayong may save by this, bakit pa naipako si Jesus Christ sa cross? So magiging useless na po yung cross. No? Kung pwede pala yun, bakit na lang nagpapako pa si Jesus Christ? God is not going to change His plan of salvation. Sa cross lamang po. Titignan po natin ang paano naman po yung mga purposes ng Panginoon. God's purposes for Christ will not change. It will never change. The Bible teaches that Jesus Christ will always be our Savior. Siya lamang po ang Savior po natin. Wala na pong iba. In Philippians 2:8-11, chapter 2, Philippians, verse 8-11. Sabi niya dito sa Tagalog, ano? At sa pagiging tao niya, it started with 7. Sa halip, ibinaban niya ang lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa cross. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay lulubhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Ginawa na po lahat ng Panginoon. So ang Panginoon lamang po, God's purpose for Christ will not change. Sa Panginoon lamang po ang salvation. Ang pangalawang makikita po natin dyan is that God's plan for all who accept Jesus Christ as their Lord and Savior will not change. 1 Peter chapter 1 verse 3-7. 1 Peter chapter 1 verse 3-7. 1 Peter 1, 3-7. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa dakilan niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit. Walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. At sa pamamagitan ng pananampalataya niyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Panginoon habang naghihintay kayo sa kaligtasan na kalaang ihayag sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito
sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya mo, papupurihan kayo para rangalan pagdating ni Jesucristo. Ito po yung i-ready po natin na task. No? God's plan for all who accepted Christ as Lord and Savior will not change. Ito po yung pangako niya at ito po yung naghihintay po sa atin. Kaya sabi niya, sa mga trials na to na dumarating po sa buhay natin, ay iyon po yung magpapatunay na tayo po isang tunay na mananampalataya sa Panginoon. At nakahanda po ang ating mga gantimpala, ang ating mga kayamanan po sa taas at hindi po yun magbabago. So, tandaan po natin, pabayaan nyo na lang po yung kayamanan natin dito kasi may nakahanda po na kayamanan po doon po sa taas pag nakita po natin muli ang Panginoon. Ito po yung huli na gusto ko pong i-share. God's plan to judge the wicked and condemn those who choose sin over Christ will not change. Hindi po magbabago ang Panginoon sa kanyang plano sa mga tao na hindi po tumanggap kay Kristo o hindi po nila tinanggap si Kristo sa kanilang buhay. At iyan po ay hindi po magbabago. It's sad, but the wages of sin is death. If you do not accept God's gift of eternal life in Jesus Christ, you will pay that penalty. So kailangan po natin tanggapin ang Panginoon. Hindi po yan magbabago. Wala pong ibang solusyon. Sa mga tao na hindi po siya tumanggap sa Panginoon, alam po natin kung saan po sila mapupunta. God will never change sa kanyang mga plano, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang mga anak, at ganoon din po ang mga parusa sa mga ibang tao. Season change. God will never change. I, the Lord's Son, will not change. Conclusion ko is this. Try to imagine what would be like if God could change. Subukan niyong imagine. No? Halimbawa, ang Panginoon ay magbabago. When something changes, it's either changes for better or for worse. If God could change to be better, then He was not the best. And how could God not always be the very best? Then what kind of God would He come? How could you trust a God that could change? God never changes. Seasons change, but God no. Remember that. When season comes in our life, God is just preparing us for the better. Falls comes, lalong bibigat pag dumating ang winter na halos hindi mo na kaya. Pero after that, spring comes, primavera. Then here comes summer. Remember, even though season changes, God will never change His plan to each and every one of us. Again, sa Rema po, nakita po natin yung una pa lang na ang panalangin po natin ay sana pag nabuo po ang gawain na to ay gagamitin ng Panginoon upang sa ganon. Kasi ang God's plan is to seek the lost. Wala na pong ibang ang nais ng Panginoon kasi gusto niya maibalik ang relationship natin sa Kanya. Ngayon, ang ginagawa na lang niya ay sana marami pang makakakilala sa Kanya, maibalik ang relationship upang sa ganon ay lalong bumalik pa yung mga tao na makasalanan na dapat pupunta sa impyerno. Kaya, nung in-start po namin ang Rema, ang unang-unang goal po natin, paano kaya gagamitin ng Panginoon ito para po sa ganun ay dadami pa ang anak ng Panginoon. Parang imposible. Sa liit namin na iyon, tapos after 7 years, nakita po natin yung mga ibang mission.
tayo lang po ay ginamit ng Panginoon. Hindi po tayo ang dahilan kung bakit ang mga iyon ay tumanggap ng dahil po sa Panginoon. Sa tulong po ng bawat isa sa atin, sinabi ko na nung nakaraan, in every euro na hinuhulog nyo para po sa church, ay yun po, doon po ginagamit ng Panginoon. Kaya kung minsan, paano nangyari? God will never change. Sa plano pa rin po niya sa Rema. Magpapatuloy pa rin po ang Rema kahit saan po pupunta yung mga iba, kasi kung minsan may go and come into ang tao sa church, pero hindi po tayo dapat malulungkot. Bakit kanyo? Kasi may plano siya. Hindi po na malungkot ako kasi alis, iiwanan na tayo. Paano yung ibang plano ng Panginoon? Dito na lang tayo. Wala nang mangyayari. Di po ba? Kaya nung naghiwalay Barnabas at saka si Paul, hindi naman po sila nag-away. Isama mo si Mark, isasama ko si Silas. Dito kami, doon kayo. Nag-away ba sila? Nagsisiraan ba sila? Hindi po, mga kapatid. Kaya iyon po yung ginagawa ng Panginoon. Hindi po tayo laging andito na naka-attached to one another. Kailangan din po tayo magpagamit para po matuloy yung plano po niya sa gawain na ito. Yung iba may iwan, syempre, kung walang may iwan, sino magbibigay? Patay ang mission. Diba? Kaya kung ang pangungusap niya sa inyo ay kayo magsusupport kasi may pupunta sa field. Diba? Ganun lang naman po yun eh. Parang kwentong ano lang yan. Pero yan po ang nais ng Panginoon. God will never change sa kanyang plano. Iisa lang ang plano ng Panginoon, to seek the lost. Para sa ganun ay lalo pa tayo dadami na kasama po natin ang Panginoon. Do you imagine millennium? Do you imagine kung paano mangyayari sa Jerusalem? 1,000 years with Jesus Christ. Kasama ka kung ikaw tinanggap mo ang Panginoon. Pero kung hindi mo tinanggap, wala ka doon. Sa appointment. Kung hindi ka pa nakapunta ng Israel, pabayaan nyo, malapit na. Malapit na. Doon na lang tayo mamamasyal at doon na lang tayo magpepelusyon. Walang kasalanan doon kasi wala na si Satan. Tandaan nyo, walang kasalanan, walang tentasyon, wala na si Satan. So andun lang tayong lahat, magpe-fellowship tayo ng 1,000 years with Jesus Christ. Just imagine na lang si Jesus Christ nung kasama niya mga apostles. Ganun din siya. Mangyayari doon. Pero walang tentasyon, walang kasalanan, wala na si Satan na magtitempt sa atin. Nakabound na sila, nakakulong na sila, kasama ang mga angels or fallen angels, yung demons. Doon na po sila. Tayo na po yung mag-i-enjoy. Just imagine. Ang tanong sa oras na to, mga kapatid, sigurado ba kayo na kasama kayong lahat sa Jerusalem kasama ang Panginoon? That is the question. Sa oras na to, mga kapatid, bago po natin isara, kakanta po tayo ng ating hymn of commitment. Meron po ba sa atin sa ngayon na sinasabi mo sa sarili mo, hindi ako kasama doon sa Jerusalem ng 1,000 years. Kung yun po ang katanungan sa puso po natin sa oras na to, kapatid, gusto mong sumama? Habang kinakanta po natin ang hymn of commitment, pwede kang pumunta sa harapan, ipag-pray ka namin. Para sa ganun, ay sama-sama tayo doon sa Jerusalem, Undat Millennium. Tayo po'y tumayo at kantahin po natin ang ating commitment. Kung meron po sa atin, kung gusto pong tanggapin ng Panginoon, ay pwede po kong pumunta sa akin. Sa inyong lahat, alam ko kung ang Panginoon ay hindi nagbabago. Tayo lang ang laging nagbabago. Pero kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang pastor ay sa 7th taong anniversary natin ay bagaman siya ay nasa Pilipinas, ay naglaan siya ng panahon upang tayo ay makasamang muli. At alam ko, pastor,
sa darating na 8 years ay hindi rin kayo magbabago. Nakasama natin kayo ngayon sa papitong taon na anniversary at alam ko kayo uuwi. Pero alam ko kayo hindi magbabago at sana kayo makasama uli namin pagdating ng pawalong taong anibersaryo, pag tayo ay buhay-buhay pa lahat at hindi pa narating ang Panginoon. At kami po, ang taga-Renma ay may kaunting laban sa ating speaker. Kaunti na naman pa to. Hindi po makalaki. Well, happy 7th anniversary to all. And gusto ko lang po magpasalamat sa ating pastor. Nag-mensahe po kayo. What a great message po. And thank you po, Pastor, for sharing your words. Amen, amen. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to Thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Let us pray. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Ah.